Hello mga tech enthusiast. Nandito na naman tayo. Magbibigay sa inyo ng gamay na kaalaman. For today's topic is about FortiGate on a stick. Ito yung ating topology. Meron tayong FortiGate dito, of course. Management terminal para sa pag-manage sa maya ng FortiGate natin. I have here the managed switch. Yung port dito is naka-trunk, then yung mga VLANs natin, the guest VLAN and the staff VLAN, and the VIP LAN is naka tag dito sa port na to. Okay, so quick tour lang sa configuration na ginawa ko. Kita ko lang sa inyo. So, tingnan natin. Let's go. Okay, so open natin itong management terminal natin. So, enter the user and the password. Okay. Medyo mabagal ng konti. So, okay lang. So, punta tayo dito sa interface natin. Okay. Interface dito sa VLAN sa port 2. Okay, dito naglagay na tayo ng alias, then the rule VLAN, of course the IP address. Ito yung gateway ng VIP LAN natin. Then administrative access na nagana ako dito ng HTTP, the ping and SSH, kasi ito yung LAN na to. Ito yung mga managed na ng and FortiGate natin. Of course, set up na tayo ng DHCP dito para mabigay ng IP address dun sa mga host natin. And that's all. So for the VLAN 22, so yung ginawa natin is under sa port 2. So gumawa tayo ng guest VLAN and staff VLAN. Okay, so kung paano ginawa yan, parang ganito lang. Interface. So lagay ng name dito, then of course type VLAN and ID dito, yung like 22. So tapos naglagay dito ng IP address. Okay, 11 plus array. That's IP address. Kung ano yung IP address na gusto mong i-set, ano yung network na gusto mo. Then of course, kung para may dynamic na yung pagbigay ng IP address dun sa mga host mo, dito mag-set ka na ng DHCP server. So okay, so at least dapat alam nyo na kung paano gagawin yan. Okay, so simple lang dun sa VLAN 38 natin, ganoon na rin yung paggawa. Tapos after na-create ko yun na yung interface natin, mga IP, gumawa na ako ng firewall policy dito. So firewall policy. Okay, so dito yun na yung ginawa ko. So internet, open na natin. Okay, for the staff, tsaka baka lang set up natin ang FortiGate natin. Anyway,
anyway. Uh, it's just to show lang naman ng ano yung configuration na ginawa. Okay, so yun, guest VLAN incoming. So papuntang internet na to, papuntang one link. So wala ako ng segment. So ano yung segment na nilagay ko is yan yung 10, 223, 38, /24. So this is to 54 host, no? Yung mga gamit. Usable host is 254. Then all destination, then schedule all everything na. Tapos yun, naka-enable yung NAT, of course. Kaya yung mga security profiles hindi pa na enable dito kasi hindi naman yung purpose natin is for ano naman, internet access lang naman to. So wala pa tayong in-apply na security profile. So yun lang. The same din yan sa guest, no? Ano din yung paggawa ng policy. And sa ano natin, sa switch natin, wait lang. Ito na yung sa switch natin. Show ko lang. Show Internet 01, access port to VLAN 38, and interface Ethernet 02. Ito naman yung access port for VLAN 101. So yung Ethernet 1/3 natin, ito yung naka-trunk. So ito yung configuration. Nag-trunk tayo dito, tapos yung sinama natin yung native VLAN dito, tsaka inallowed na natin yung tatlong VLAN, and that's it. Ganun na siya. Okay, let's try our host kung mayroon bang internet access. Let's check this first kung may terminal ba to confirm ifconfig. So okay, so this terminal is under sa guest VLAN. So let's check kung may internet na ba. Okay. 8 and nakaka-access ng Google DNS. So let's try dito sa browser natin kung mayroon na ba. And nakaka-access na ng Facebook. Okay, let's try the other one. Let's try another site first. Okay. Medyo mabagal yun. Display na. Punta tayo sa kay stop. Kung mayroon pang internet, stop. Verify natin yung host 2. Okay, let's check. Config. Okay, so under ng VLAN 38. Okay, so try natin si YouTube. Meron nga bang YouTube? And so far, na-access na yan, no? Na-access na yan. Punta tayo sa yun na. So ito na yung parang management LAN na rin ng ano natin, ng FortiGate. So ito yung nasama dun sa native VLAN natin. So let's try din kung access natin yung HTTP 172.16.11.1. And ito na nga, na-open na. Pasok natin. Yun. Napasok na natin yung FortiGate natin. So this host is pwede nang mag-manage sa FortiGate natin.
yung kaninang management terminal natin, hindi natin kailangan yon pag na set up na natin. Kasi ito na, pwede na siyang mag-manage sa ano. At the same time, meron na siyang internet access. Okay? So, that's it for today. I hope may nakuha kayong gamay na kaalaman sa video na ginawa ko. Thank you very much.